Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang bukid na tinamnan ng mabuting binhi. Isipin mo ito, isang magsasaka ang lumabas upang maghasik. Pinili niya ang pinakamagandang lupa. Pinili niya ang pinakamagandang binhi. Maingat niyang inihasik ang bawat butil. At habang ang gabi ay tahimik at ang lahat ay natutulog, may dumating na kaaway. Tahimik, palihim, walang nakakakita. At sa parehong bukid, nagtanim din siya, hindi trigo, kundi damo. At paglipas ng mga araw, tumubo ang dalawang bagay sa iisang lugar, trigo at damo. Magkatabi, magkahalo, magkamukha. At dito, nagsimula ang talinhaga ni Jesus na may dalang babala, misteryo at pag-asa tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mga damo sa gitna ng trigo. Lumipas ang panahon, tumubo ang mga halaman at nang magsimulang magbunga ang trigo, napansin ng mga manggagawa ang isang problema. May damo, marami. Kaya lumapit sila sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inyong inihasik? Bakit may damo?" Sumagot ang may-ari, "Ang kaaway ang gumawa nito." Ang mundo ay isang bukid na may halo. Ito ang unang katotohanan ng talinhaga. Ang mundong ginagalawan natin ay parang bukid na may halong trigo at damo. May mabuti, may masama, may tunay na sumusunod sa Diyos, may nagpapanggap, may liwanag, may dilim. At madalas magkatabi sila sa parehong komunidad, sa parehong pamilya, at minsan kahit sa parehong simbahan. At dito nagsimula ang tanong ng maraming tao, kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan? Kung totoo ang kaharian ng Diyos, bakit may kasalanan pa rin sa mundo? Sinabi ni Jesus, isang kaaway ang gumawa nito. Hindi lahat ng nangyayari sa mundo ay galing sa Diyos. May kaaway, may gumagaya, may gumagambala, at may sumisira. Habang ang Diyos ay naghahasik ng katotohanan, ang kaaway ay naghahasik ng kasinungalingan. Habang ang Diyos ay nagtatanim ng pag-ibig, ang kaaway ay nagtatanim ng galit. At habang ang Diyos ay bumubuo ng kaharian, ang kaaway ay nagkakalat ng kaguluhan. At ang pinakamapanganib, ang damo at trigo ay magkamukha sa umpisa. Nang makita na namang gagawa ang damo, sinabi nila, "Gusto mo bang bunutin namin?" Ngayon, natural iyon. Kapag may mali, gusto nating ayusin agad. Kapag may masama, gusto nating alisin agad. Pero ang sagot ng may-ari ay nakakagulat. "Huwag muna." Bakit? Baka sa pagbunot nyo sa damo, mabunot nyo pati ang trigo. Ito ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng talinhaga. Pinipili ng Diyos na maghintay. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, kundi dahil may awa. Kung huhusgahan agad ng Diyos ang mundo ngayon, wala ni isa sa atin ang makakatayo. Lahat tayo ay nagkamali. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya. Kaya hinayaan ng Diyos na magkasama ang trigo at damo hanggang sa panahon ng anihan. Ang paghihiwalay ay darating, pero sa tamang oras. Sinabi ng may-ari, hayaan nyo silang tumubo ng magkasama hanggang anihan. At sa panahon ng anihan, may mangyayari. Una, titipunin ang damo, itatali at susunugin. Pagkatapos, titipunin ang trigo at ilalagay sa kamalig. Malinaw ang larawan. Darating ang araw na magkakaroon ng paghihiwalay. Hindi habang buhay, magkakahalo ang lahat. Darating ang araw ng katarungan. Darating ang araw ng katotohanan. Darating ang araw na makikita kung sino ang tunay na trigo at sino ang damo. Ang pinakamasakit na bahagi ng talinhaga ay ito. Sa umpisa, magkamukha ang trigo at damo. Parehong lumalaki sa bukid, parehong tila bahagi ng taniman. Pero pagdating ng anihan, lalabas ang pagkakaiba. Ang trigo ay may bunga, ang damo ay wala. At doon makikita kung alin ang tunay. Bakit mas gugustuhin mong pumasok sa kaharian ng Diyos? Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa walang hanggan. Sa kaharian ng Diyos, ang trigo ay iingatan. Ang buhay ay may layunin. Ang bunga ay may kahulugan. Ang mga sumunod sa Diyos ay hindi masasayang ang kanilang
buhay. Ang bawat sakripisyo, bawat luha, bawat pagsunod, lahat ay may halaga sa kaharian ng Diyos. At sa araw ng anihan, ang trigo ay ilalagay sa kamalig ng Diyos. Ibig sabihin, merong kaligtasan, kagalakan at buhay na walang hanggan. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo ang pinakamahalagang tanong tungkol sa talinhagang ito. Kung ang mundo ay isang bukid, ano ka? Trigo o damo? Hindi base sa sinasabi mo, hindi base sa label mo, hindi base sa relihiyon mo, kundi base sa bunga ng buhay mo. Ang trigo ay nagbubunga ng pag-ibig, kababaang loob, pagsunod at kabanalan. Ang damo ay nabubuhay para sa sarili. Ang magandang balita, habang hindi pa dumarating ang anihan, may pagkakataon pa. May pagkakataong magsisi, may pagkakataong magbago, may pagkakataong sumunod sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay bukas pa, hindi pa sarado ang pintuan. Ang manghahasik ay patuloy na gumagawa sa puso ng tao. Isang araw, darating ang anihan. Isang araw, matatapos ang bukid. Isang araw, mawawala ang pagkukunwari. At sa araw na iyon, hindi mahalaga kung gaano karami ang nakakakita sa iyo sa simbahan. Ang mahalaga ay ito, ikaw ba ay trigo sa mata ng Diyos? Dahil ang trigo ay may kinabukasan, ang trigo ay may tahanan, ang trigo ay may lugar sa kaharian ng Diyos. At kung pipiliin mong sumunod kay Kristo ngayon, ang buhay mo ay hindi magiging damo na lilipas lamang sa hangin. Ikaw ay magiging trigo sa bukid ng Diyos. At sa araw ng anihan, maririnig mo ang tinig ng may-ari at ng bukid. Tipunin nyo ang trigo at ilagay sa aking kamalig. At doon mo mararanasan ang buhay sa kaharian ng Diyos. Isang kahariang walang damo, walang kasalanan, walang dilim, puro liwanag, puro buhay, at puro presensya ng Diyos magpakailanman.